Nanay, parang nakalimutan ni tatay ang telepono niya. Siguro nag-aalala na siya ngayon. Ibigay natin ang telepono kay dad. Tara na. Hello, gusto kong maghanap ng tao. Maaari po bang? Ito ang Liwi Corporation. Bawal ang mga outsider. Hindi ko naman kailangan pumasok. Pakisuyong tulungan niyo akong maghanap ng isang tao. Ibibigay ko sa kanya ang telepono at aalis na ako kagad. Libo-libo ang empleyado ng Liwi Corporation. Wala akong panahon para hanapin ang taong hinahanap mo. Ang mga taong naaalala namin ang pangalan. Iyan ang mga nangungunang tagapamahala. May hinahanap ka bang tao? Sige, banggitin mo lang ang pangalan niya. Gusto kong subukan. Anong posisyon ba sa kumpanya ko ang kakilala mo? Ang pangalan niya ay, kahit sabihin pa niya, hindi rin natin alam. Ang pangalan niya ay Liwang. Narinig mo ba? Sabi niya, ang hinahanap niya ay ang mga liyo. Ang mga liyo. Anong nangyari? Anong sabi mo? May nagbigay ng telepono kay Direktor Leo. Sige, alam ko na. Naka-meeting na yon si Direktor Leo. Sabihin sa kanila na maghintay sandali sa lobby. Opo, Sekretarya Lin. Upo muna kayo at maghintay. Naka-meeting kasi si Direktor Leo. Salamat sa inyo. Kilala niya kaya talaga si Direktor Leo? Imposible. Si Direktor Leo ay may ari-arian na nagkakahalaga ng daan-daang bilyong dolyar. Ang mga kakilala niya ay mga taong mayaman at makapangyarihan. Pero tingnan mo siya. She doesn't look rich at all. Siguro siya ay isang katulong sa bahay ni Direktor Leo. Kumusta ka? Naghintay na ako ng mahigit 1 oras na. Gaano pa katagal ako maghihintay? Hindi rin namin alam. Sabi ko maghintay ka kaya maghintay ka. Kung ayaw ninyong tulungan ako, ipapasok ninyo na lang ako sa kanya. Para sa akin, ang pagbibigay ng telepono ay dahilan lang ninyo. Ang tunay ninyong layunin ay makalapit kay Direktor Leo. Maraming babaeng mapanlinlang na katulad mo. Madalas na naming nakakasalamuha. Ang dahilan kung bakit mo ibinigay ang telepono mo ay napakabobo. Alam ko na agad. Gusto mong makipagkita sa aming Direktor Leo. Ang gwardya. Hindi ganun ang iniisip ninyo. Nandito ako para ibigay ang telepono sa asawa ko. Bitawan ninyo ako. Nandito ako. Ito ang Liwi Group. Hindi palengke. Bakit kayo nag-aaway ng malakas? Yaw. Yaw, kumain ka na muna. Pagkatapos, iinumin mo na ang gamot na ito. Mei Ching, nagtatrabaho ka rin para sa iyong pag-aaral, tulad ko. Saan mo naman nakuha ang pera para bilhin ito? Ngayong araw, pagkatapos ng pagtuturo ko, nag-distribute ako ng mga flyer. Nakakita pa ako ng 80 dolyar. Sapat na para mabili ang gamot mo. Mei Ching. Napakabuti mo sa akin. Huwag kang mag-alala. Sa hinaharap, kung magtagumpay ako, hindi ko makakalimutan ng iyong kabaitan. Manager Chu, may isang taong pumasok sa ating kumpanya. Manager Chu, binanggit pa niya na hahanapin si Direktor Leo. Pinagmasdan ko ang hitsura niya. Paano niya nakilala si Manager Leo? Yaw. Shen Mei Ching. Bakit ka nandito? Paano niya nakilala si Manager Chu? Ang Liwi Corporation ng pinakamalaking korporasyon sa Sikhan City. Ang galing mo naman. Maaari kang magtrabaho rito. Anak mo ba siya? Oo, anak ko siya. Daw, batiin mo si Tita Chu. Siya ang matalik kong kaibigan noong nag-aaral pa ako. Magandang araw po, Tita Chu. Daw po ang pangalan ko. Ito po yung candy na binili ni Mama para sa akin. Para po sa inyo.
Sino kaya ang nakakaalam kung malinis ang candy mo? Yaw yaw, ikaw. Lagi naman itong inaalagaan ni Daw Daw ng mabuti. Hindi naman ito marumi. Ang nanay mo naman talaga ay isang maduming babae. Ang mga binibili rin ng nanay mo ay malamang na hindi malinis. You dare to speak ill of my mother. Ikaw ay isang masamang babae. Ang totoo lang ang sinasabi ko. Hindi yun paninirang puri. Yaw yaw, kung ayaw mo sa akin, sabihin mo sa akin. Huwag mong sabihin yan kay Daw Daw. Naging ganito ka na. Anong karapatan mong sawayin ako? Shen Meiqing, nakikita mo na, matagumpay na ako. Kaya sinadya mong dalhin ang anak mo rito. Gusto mo akong lambingin, hindi ba? Ang kapal talaga ng mukha mo. Bakit ka nga pala ng ahas na pumunta rito para hanapin ako? Hindi naman kita hinanap. Huwag ka nang magpanggap dyan. Ito ang Liuyi Group. Alam mo ba kung gaano kalaki ang impluwensya ng Liuyi Group? Hindi mo ako ang hinahanap. Baka, si Director Liu ang iyong hinahanap, hindi ba? Siguro hindi niya alam. Araw-araw, pumupunta si Director Liu sa kumpanya. Dadaan siya sa kanyang pribadong daanan. Tama, kahit kami ay hindi pa namin siya nakikita. Paano niya nalaman iyon? Dinala talaga siya ni nanay dito para ibigay ang telepono kay tatay. Ang mga batang nagsisinungaling ay kakainin ng lobo. Si Direktor Leo ng ating kumpanya. Kahit kami ay hindi pa namin nakikilala. Ang isang ordinaryong empleyado ng Liuyi Corporation. Ang sahod kada buwan ay 2,000 dolyar. Sa ganoon ang kalagayan ng iyong ina. Natatakot akong hindi rin magiging isang ordinaryong empleyado ang iyong ama. Yaw yaw, ipaliwanag ko ulit. Hindi ako pumunta rito para makipagkita sa iyo. Nakalimutan ng asawa ko ang telepono niya sa bahay. Kaya dinala ko si Daw Daw rito para ibigay sa kanya ang telepono. Ikaw ay isang hamak na tao. Malamang ganun din ang asawa mo. Kailangan ko lang tingnan ang contact list sa teleponong ito. Malalaman ko kung anong klaseng tao ang asawa niya. Tingnan mo ang itsura niya. Kahit na ang asawa niya ay empleyado ng kumpanya, tiyak na isa lang siyang walang silbing empleyado. Hula ko, gwardiya lang ang asawa niya. O kaya'y isang janitor. Ito. Paano nangyari ito? Zhang Hao, Zhang Shu, Chu Fengyi. Lahat sila ay mga direktor at mga nangungunang tagapamahala ng Liuyi Group. Kanino kaya ang teleponong ito? Bakit niya tinawag ang mga direktor sa kanilang pangalan? Maniwala ka na ba sa akin ngayon? Ang tatay ni Daw Daw ay totoong nagtatrabaho rito. Huwag kang magkwento ng mga walang katotohanan dito. Ang iyong ama ay isang hamak na tao lamang. Paano niya makikilala ang mga direktor ng Liuyi? Pinsan. Ang pinsan ko ang personal na sekretarya ni Direktor Leo. Tatawagan ko siya ngayon din. Alamin natin kung ano ba talaga ang nangyayari. Direktor Leo. Kita mo, gamit ko ang teleponong ito para tawagan ang ate ko. Hindi niya sinasagot ang tawag ko. Kaya naman, hindi rin masasagot ang ibang numero. Tiyak na ang may-ari ng teleponong ito. Nagpapanggap lang siyang nakasave ang pangalan ng mga direktor. Wala kayong ebidensya. Huwag ninyong siraan ang asawa ko. Shen Meiqing, sasabihin ko sa iyo na masyadong kainosente. O kaya naman ay masyadong tanga. Iniisip mo, talaga bang wala akong alam? Ang walang kwentang bata na ito. Siya ang bunga ng inyong pagsasama ng isang walang hiya. Ang hiya. Daw Daw, huwag mong pansinin ang mga sinasabi niya. Direktor Leo, wala nang susunod na pagkakataon. Direktor Leo, ito po ang ulat ng bawat departamento. Pakitingnan ninyo po. Lumabas ka na. Direktor Leo, ikaw ba ang tumawag sa akin? Ah, tama. Kanina, may naghahanap sa iyo sa baba. Maaaring siya yung nagdala ng telepono mo. Yaw yaw, wala akong ginawang masama sa iyo. Shen Meiqing. Dati, pareho tayong mga estudyanteng mahirap.
na umaasa sa scholarship para mabuhay. Sabay nating tinitiis ang mga kakaibang tingin ng iba. Pero iba na ngayon. Ngayon, ako'y isang junior manager na ng Liwi Group. Balang araw, maaari akong maging isang senior manager ng Liwi Group. Ikaw, paano naman? Ikaw ay isang babaeng walang hiya, at isang walang silbing bata ang isinilang. Hindi mo na ako mapapantayan ngayon. Hindi ka man lang karapat-dapat maglinis ng sapatos ko. Nililigawan niya si Manager Chu. Pero hindi niya alam ang kanyang estado sa buhay. Ito ang tinatawag na napakalaking pagkakaiba. Isang janitor ka lang ng Liwi Group. Hindi ka rin karapat-dapat, tapos sasabihin mo pa, na kaibigan mo si Manager Chu. Ang kapal naman talaga ng mukha mo. Hindi ko naman iniisip yun. Anong masama sa pagiging tapat ko sa iba? Ang pagiging mahirap ay hindi dahilan para kamuhiin ka. Walang sino mang ipinanganak na marangal. Walang sino mang ipinanganak na dapat kamuhiin. Huwag kang pumunta rito para sermonan ako. Ang mga taong tulad mo ay dapat natapakan ko lang sa ilalim ng aking mga paa. Shen Meiqing, sinasabi ko sa iyo, umalis ka na rito. At huwag ka nang magpakita sa harap ko. Wala akong kaibigang walang hiya na tulad mo. Bitawan mo ako, daw. Sino ang hinahanap mo? Hula ko isa ka lang na. Guardia o janitor? Sino ka? Nasaan si Meiqing? Nako, Mengqing. Hinahanap ka niya, Shen Meiqing. Parang, tumatawag ang tao. Siya ang ama ng walang kwentang bata na ito. Nanay, si tatay ang tumatawag. Walang kwenta, alam mo ba? Ang Liwi Group natin, ang nangungunang grupo sa Sikhan. Sino ang nagpahintulot sa iyo na magpanggap na empleyado ng Liwi Group? At saka, ang iyong asawa at mga anak. Sinira nila ang kumpanya ko. Uulitin ko ulit, hinahanap ko si Shen Meiqing. Si Shen Meiqing ang hinahanap mo. Nasa lobby siya sa unang palapag ng Liwi Corporation. Sinasabi ko sa iyo, pumunta ka na agad doon. Dalhin mo na siya palayo. Sabihin mo umalis na siya. Nilalason niya ang hangin ng Liwi Corporation. Manager Chu, ano ang gagawin ninyo sa kanila? Gusto silang sunduin ng walang kwentang iyon. Hayaan mo silang manatili dito. Maya-maya, darating na siya rito. At saka, gusto ko ring makita ang nagpapanggap na empleyado ng Liwi Group. Ano ang ugali ng taong iyon? Alamin mo kung sino ang tumawag kanina. Opo. Nay, ang ganda. Susunduan na tayo ni tatay. Shen Meiqing, huwag kang mag-alala. Magkaklase naman tayo dati. Mamaya, tutulungan kitang tanungin ang walang silbing asawa mo kung bakit nga ba nagpapanggap siyang empleyado ng Liwi Group. Ano pa ba ang dahilan? Magpasalamat ka na kay Manager Chu natin. Kung nasa magandang mood si Manager Chu natin, maaari kanyang tulungan na makapasok bilang janitress sa banyo. O kaya ay pwesto ng panlilinis ng sapatos. Shen Meiqing, kung ngayon ay lumuhod ka at humingi ka ng tawad sa akin. At taimtim na manalangin na papasukin kita. Pag-iisipan ko, dahil mga dating kaklase tayo. Totoo ngang mahirap ako, pero ang bawat sentimong kinikita ko ay malinis. Wala pa akong utang sa kahit kanino. Pati ikaw. Ang masamang babaeng ito, ang lakas ng loob mong ay bully ang nanay ko. Susuntukin kita. Ang siraulong bata. Ngayon ko natuturuan ng leksyon ng batang ito para sa iyong mga magulang. Ang lakas ng loob mong ay bully ang nanay ko. Paniguradong hindi ka mapapatawad ng tatay ko. Kahit pumunta pa rito ang tatay mo. Ano naman ang magagawa niya sa akin? Isang walang silbing tao lang siya na mababa ang uri. Sino ba ang tinutukoy mong walang silbi? Ikaw ay isang masamang babae. Nang ahas kang manakit sa aking ina. Magbabayad ka sa ginawa mo. Ang batang ito, ngayon, ako na ang magpapaturo sa iyo ng leksyon kapalit ng iyong mga magulang. Hindi mo dapat saktan ng aking ina. Hindi ka mapapatawad ng aking ama. Kahit dumating pa ang iyong ama rito. Akala mo ba natatakot ako sa kanya? Isang walang silbi lang naman siya.
Sino ba ang tinatawag mong walang silbi? Tay, sa wakas, dumating ka na rin. Dinalhan kita ng telepono. Ayokong istorbohin ka. Wala pang nanggugulo sa akin dito. Ang gwapo naman ng lalaking iyon. Ang itsura niya ay pwedeng maging artista na. Ikaw ba ang walang silbing asawa ni Mei Ching? Hindi ako sanay na manakit ng babae. Pero may darating para magturo sa'yo ng leksyon. Anong maganda sa'yo kay Mei Ching? Maganda sa'yo kay Mei Ching. Mas dapat kang sumama sa akin. Ang mga meron ako, maraming beses na mas higit pa kay Mei Ching. Ang suit mong yan, magkano kaya yan? Mura lang yan, di ba? Ako ang sales manager ng Leo Corporation. Kung gusto mong sumama sa akin, sisiguraduhin ko, araw-araw, magsusuot ka ng mamahaling suit. Ang suit kong to, hindi na dapat pag-usapan pa. Mei Ching, nakita mo ba? Noong nasa kolehiyo pa tayo, dahil sa ganda mo, lahat ng lalaki sa universidad ay nagkakagusto sa iyo. Wala namang pumansin sa akin. Pero iba na ngayon. Tingnan mo ang sarili mo. Tapos tingnan mo ako. Ano ba ang kaya mong ihambing sa akin? Ikaw, ano ba ang ibig mong sabihin? Ang suit na ito ay dinumihan mo. Siyempre, responsibilidad mo yan. Ang galing ng tatay ko. Ako ang manager ng Leo Corporation. Samantalang ikaw, isang walang silbing lalaki lang. Ang pag-aalaga ko sa iyo ay magiging kapahamakan mo na. Huwag kang masyadong mapagmataas. Pagsisisihan mo ito. Sino ka ba sa tingin mo? Mei Ching, hanggang ngayon ay nagtataka pa rin ako kung bakit kanya nagustuhan. Nauunawaan ko na ngayon. Ang totoo, maayos lang ang panlabas niyang anyo. Pero ang totoo, utak lupa siya. Ako ang Human Resources Director ng kumpanya. May tawag po ako kanina mula sa itaas. Inilipat ka na sa Sales Department. Simula ngayon, ililipat ka na sa Janitorial Department. Mei Ching, kasalanan mo ito lahat. Ibinunyag mo ang numero ng telepono ko. At nagupa ka ng mga taong nananakot sa akin. Hindi ako. Huwag ka nang magpanggap. Kung hindi ikaw, sino pa? Ako. Linda, tamang-tama ang dating mo. Nagpanggap silang mga empleyado ng Leo's Corporation. Ang bagay na ito, dapat mong iulat sa chairman. Para maayos sila ng chairman. Huwag mong sayangin ang oras mo sa kanila. Umalis na tayo, Tay. Gusto ko ring sumama. Gutom na ako. Sige. Kumain na tayo. Tatakas ka ba? Natatakot na kayo, di ba? Tawagan mo ang pulis. Dapat silang managot. Ate Linda, bakit mo ako sinaktan? Walang makakapigil sa kanya rito. Ano? Imposible. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto. Mag-pack up at umalis sa Leo Group. Sino ba talaga ang nakagalit natin? Sumakay ka na sa kotse. Leo Wang, iyo ba itong sasakyan? Mukhang mamahalin ng sasakyang ito. Ano? Hindi ko inaasahan. Ang sweldo pala ng bodyguard ng kumpanya ni Leo ay ganoon kataas. Tay, gutom na ako. Umiyak na ito. Sige, kakain na tayo. Tara na. Oh my God, limited edition supercar yan. 3 lang ata ang ganyang klase sa buong bansa. Mei Ching, hindi ba kapatid mo si Mei Ching? Ngayon ay nagtatrabaho siya sa cafe natin. Bakit siya sumama sa bilyonaryo? Anong bilyonaryo? Regular customer lang siya sa cafe. Inawi pa nga niya ako noong nakaraan eh. Hindi papansinin ng isang bilyonaryo ang isang tulad ni Mei Ching. Sa tingin ko, inuupahan lang niya ang sasakyan na yun para manligaw. Nagkaroon pa siya ng pakikipagsabuatan kay Mei Ching para saktan ka pa. Si Mei Ching ay kapatid mo. Nang-ahas silang mga api sa lalaki ko. Hindi ko sila mapapatawad.
Nanay, gumising ka na. Daw. Anong nangyari sa'yo? Ano pong nangyari? Parang bangungot po ang naranasan ni Papa. Hindi ko po maintindihan ang mga binubulong niya. Natatakot na po ako. Sagipin ninyo ako. Sige. Daw. Huwag kang matakot. Pupunta na po ako ngayon din. Opo. Liu Wang, gising ka na. Liu Wang. Bakit? Para akong nakakaramdam ng Ako si Manager Fang. Simula ngayon, hindi ka na kailangang pumasok sa trabaho sa tindahan. Bakit? Wala naman akong nagawang mali. Bakit mo ako tinatanggal sa trabaho? Hindi ko ito desisyon. Dali mo nang ayusin ang mga gamit mo. Ako. Wala akong gagawin ngayon. Sasamahan na kita. Bihira ka namang makapagpahinga. Hindi. Ang coffee shop chain na ito, lahat ay pag-aari ng pamilyang Quach. Ang aking asawa. Nagtratrabaho siya sa iyong coffee shop, pero may gustong magpaalis sa kanya sa trabaho. Ang asawa ni Chairman Liu. Sino ang may lakas ng loob na gawin iyon? Mangapi sa asawa ni Chairman Liu. Huwag kang mag-alala. Aayusin ko agad ito. Hindi na kailangan. Mag-o-offer ako ng mas mataas pa sa presyong pamilihan. Pirmahan mo lang ito. Ibenta mo sa akin ang tindahan mo. Mei Ching, nung nakaraan, nanggulo ka sa tindahan. Narating na yun kay Manager Quach. Sabi ni Manager Quach, ibabawas niya ang lahat ng sahod mo. Kung wala ng sahod, ano na lang ang gagawin ko? Malapit na ang bayaran ng tuition fee ni Laklak. Ako, naku po, kung hindi mo mabayaran ang tuition fee. Kung gayon, tumigil ka na sa pag-aaral. Si Daw ay isang bata pa lamang. Naging malinaw na ang sinabi ko. Ano pa ang ginagawa mo rito? Ito ang tindahan ng girlfriend ko. Bakit hindi ako pwedeng pumunta rito? Ah, tama. Hindi mo pa rin alam. Ano? Siya ang girlfriend ko. Pinagtatanggal na niya ikaw. Bakit mo ginawa iyon? Tinutulungan lang kita na makita ang katotohanan. Wala namang maitutulong sa iyo ang asawa mo. Mas mabuti pang maging masunurin ka at magpakasal sa pamilyang Fan. Siguro nga'y panahon na. Manggingiti na ako sa iyo. Sasabihin ko sa iyo, may asawa na ako. Mei Ching, napakatanga mo. Tinatanggihan mo ang pamilya Fan. Pinili mo ang walang kwentang lalaki. Niloloko ba ang isip mo? Sasabihin ko sa iyo, hinding-hindi ako magpapakasal sa pamilya Fan. Sige, hintayin mo lang ako. Sasabihin ko agad ito kay Mama. Mei Ching. Sa tingin ko, dapat tawagan mo ang asawa mo. Wala rin siyang maitutulong. Ito ang teritoryo ko. Hindi pa ako nakakakita ng babaeng kasing sama mo, na may koneksyon pa sa isang gangster, at sama-sama kayong nananakot kay Mei Chao. Ngayon, magtuturo ako sa iyo ng isang aral. Lumuhad ka at humingi ka ng tawad. Ako. Wala akong ginawang mali. Bakit mo ako pinapatawad? Ang yabang mo naman. Pero ayos lang. Nakausap ko na ang mga malalaking negosyante. Lahat ng tindahan ng 8 malalaking negosyante. Hindi ka nila kukup-kupin. O Diyos ko, Mei Ching. Mukhang, ikaw at ang walang silbing asawa mo. Angkop lang sa paglimos.
Ang pagmamayari ng tindahang ito, pag-aari na ito ng aking kliyente, si Ginang Shen Meiqing. Kaya dapat na kayong umalis. Hindi si Meiqing, kundi kayo mismo. Magandang umaga po, sino po kayo? Ginang Liu. Kaibigan po ako ni Liu Wang. Ako ang magiging buong kinatawan mo. Ito ang kontrata ng paglilipat ng pagmamayari ng tindahan. Ito ay pag-aari ng pamilyang Quach. Ibigay mo sa akin. Gusto kong makita kung ano ang nangyayari. Hindi lang ang tindahang ito. Lahat ng tindahan ng pamilyang Quach ay magiging sa iyo. Ano ba ang ginawa mo? Ginang Liu, lahat ng ito ay mga regalo ni Liu Wang para sa iyo. Magaling kang magsinungaling. Wala siyang silbi. Saan niya naman nakuha ang pera para sa tindahan ng pamilya Quach? Sigurado ako, mga pekeng kontrata ang mga ito. Oo nga, ang mga tindahang ito ay pinayagan na akong gamitin ng aking ama bilang pambayad sa aking pag-aasawa. Hindi niya ito maaaring ibenta sa iyo. Huwag mong sabihin na lahat ng tindahan, kahit ang isang banyo ng pamilya Quach, ay hindi kayang bilhin ng walang kwentang iyon. Meiqing. Nang ahas kayong magpanggap na may kasunduan kayo sa pamilya Quach. Sa pagkakataong ito, hindi na kita mapapatawad. Tama, si Liu Wang ay isang empleyado sa opisina. Hindi siya magkakaroon ng maraming pera. Bibigyan kita ng 5 minuto. Una, maging masunurin ka at magpakasal sa pamilyang Fan. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Pero paulit-ulit ko nang ang sinasabi. Ang asawa mo ay talagang tanga. Kahit ang pagsisinungaling ay hindi pa niya kayang gawin ng maayos. Talagang duwag siya. Ano man ang ginawa ni Liu Wang, gusto niya akong tulungan. Kung may sisihin man, ako na lang. Handa kong tanggapin ang lahat ng parusa mag-isa. Bukod pa rito, hindi ako magpapakasal sa pamilyang Fan. Sige. Hintayin mo ako. Tatawagan ko na ang pulis. Ginang Liu, huwag kayong mag-alala. Ang kontrata ay nilagdaan ayon sa tamang proseso ng batas. Talagang walang pandaraya. Walang pandaraya. Mga piraso lang ng papel yan. Maglalakas loob pa kayong magsinungaling. Huwag ninyong sisihin ako kung hindi ko kayo paalalahanan. Bibigyan ko kayo ng isang huling pagkakataon. Magtapat na kayo agad. Kung hindi, tatawagan ko ang tatay ko para turuan kayo ng leksyon. Hello, may mga taong nagpeke ng kontrata rito. Sila ay mga scammer. Tumawag na ako ng pulis. Huwag kang mag-alala. Papunta na rito si Liu Wang. Kahit na dumating siya. Ang tatay ko, isa siya sa 8 pinakamayamang negosyante. Ni kaya nga niyang makabili man lang ng isang sasakyan. Uupa pa siya ng sasakyan para manligaw. Ano kaya ang laban niya sa pamilyang Quach? Sa totoo lang, mabuti na rin na dumating siya. Ikaw at ang walang kwentang yun ay kasal na diba? Sa oras na iyon, kayong mag-asawa ay makukulong ng magkasama. Dapat mo talagang i-report sa pulis. Sa harap ng pulis, pag-uusapan natin ng malinaw ang lahat. Tito Zhao, Tito Kao. Sila ay 8 malalaking negosyante sa Beijing. Bakit sila may kinalaman sa asawa ni Meiqing? Kayong mga tao, niloko ka rin ba ng lalaking ito? Ang nakakatawa naman. Ang kapal ng mukha, anong ginagawa mo? Itay, sakto naman ang dating mo. May nagpeke ng kontrata ng pamilya Quach. Ang babaeng ito at ang lalaking ito. Ang mga kontratang ito ay pawang pinirmahan ko mismo. Ang mga tindahang ito, ang ipinagbibili mo sa akin. Oo nga, ang lahat ng tindahan ng pamilyang Quach ay ipinagkakaloob na sa iyo. Sana'y huwag kang mag-alinlangan. Lahat na ito ay pag-aari mo na. Bukod pa rito, maaari mo ring piliin ang mga tindahan ko. Tama, basta gusto mo lang. Handa rin akong ibigay sa iyo. Liu Wang, paano mo nagawa iyon? 8 negosyante ng Beijing. Lahat sila ay mga namungunang negosyo. Ang tindahan ay nasa pinakamainam na lokasyon. May 3 beses ang presyo, pero hindi pa rin mabili. Bakit nila madaling binenta kay Meiqing? Ah, tama, masyado pang maaga. Pumunta tayo sa tindahan ng pamilya Zhao para tingnan. Ang tindahan ng pamilya Kao. Malugod ka ring inaanyayahan na bumisita. Pag-uusapan ng malapit, ay, ang tindahan ng pamilya Zhang ang pinakamalapit.
Puntahan muna natin ang tindahan ng pamilya Zhang. Nako, inaasikaso ko pa ang mga anak ko. Tanungin niyo na lang ang asawa ko. Salamat sa inyong imbitasyon. Pero, huwag na nating pag-usapan ang tungkol sa tindahan. Wala kaming gaanong pera para mabili ang tindahan ng lahat. Ang pera ay hindi problema. Basta gusto mo lang, ipinagkakaloob ko na sa iyo. Tay, hindi ninyo pwedeng ibenta. Sabi ninyo iiwan ninyo sa akin itong coffee shop Chairman Quach, hindi mo alam. Napakagaling ni Mei Ching na mangakit ng mayayaman. Buntis pa siya habang nag-aaral. Isang walang silbing babae lang siya. Hindi niya kayang pangasiwaan ang tindahan. Hayan, pinagmumura mo ang sarili mong kapatid. Ang mga taong tulad mo ay mas masahol pa sa aso. Umalis ka na at layuan mo ang anak ko. Kung hindi, papatayin kita. Tito Quach, huminahon ka po, Liz. Quach Yu, umuwi ka na sa akin. Tuturuan kita ng leksyon. Chairman Liu, hindi na namin kayo guguluhin pa. Basta't iutos mo lang, parating na kami agad. Nandito kami kapag tinawag. Tara na. Halika rito, daw. Liu Wang, paano mo nagawa iyon? Ang galing talaga ni tatay. Si Superman ang tatay ko. Yung mga taong yun, kapag nakikita si tatay, lahat sila'y yumuyuko para makausap si tatay. Yumuyuko. Liu Wang, hindi ka ba isang ordinaryong empleyado lang? Sino ka nga ba talaga? Ako ay Mei Ching. Totoo ngang, kasama mo pala ang walang kwentang iyon. Nanay, tatawagin mo pa rin akong nanay. Paano ka naging ganito? Nahihiya ka pa ba, tita? Pinakasalan na po ako ni Mei Ching. Ako na ang bahala sa kanya. Nako. Gusto mo bang alagaan ang anak ko? Sasabihin ko sa iyo, ikakasal si Mei Ching sa pamilya Fan. Ano ang kailangan mong ihambing sa pamilya Fan? Nanay, anak po kita. Hindi ako kita. Hindi ako isang bagay. Imposible bang ang kaligayahan ko ay masusukat lang gamit ang pera? Ilang araw na lang ang kaarawan ng tatay mo. At darating na ang pamilya Fan dala ang kanilang pang-aanyaya. Ito ay isang kayamanan. Makakatulong ito para mabawasan ang hirap ng pamilya natin. Babala ko sa iyo, huwag mong sasaktan si Mei Chao. Kung hindi ko matatanggap ang pang-aanyaya, huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit. Tita Shen, bakit ka nagmamadali? Magbabayad ako ng higit pa sa pamilya Fan. Ilang araw na lang ang kaarawan ng tatay mo. Sa araw na iyon, dadalaw ang pamilya Fan dala ang mga handog. Isang kayamanan ito. Mapapadali nito ang buhay ng aking pamilya. Babala ko sa iyo, huwag mong sasaktan si Mei Chao. Kung hindi ko makuha ang pera, huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit. Tita Shen, bakit ka nagmamadali? Magbabayad ako ng higit pa sa pamilya Fan. Sino ka ba sa tingin mo? Hindi ka karapat-dapat ihambing sa pamilya Fan. Ang pamilya Fan, isa sila sa 4 na pinakamayamang pamilya sa Beijing. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang iniisip mo. Naaakit ka lang sa kagandahan ni Mei Ching. At nakikita mong inosente at madaling lokohin. Nanay, bakit mo naman naiisip na ang sama-sama ng ibang tao? Totoo bang puro pagsasamantala lang ang ginagawa ng mga tao sa isa't isa? Wala na bang iba pa? Manahimik ka, nanay. Hindi naman masamang tao si Liu Wang. Lagi niya akong tinutulungan. Anong tulong ang ibinibigay niya? Bukod sa pagtulong sa'yo na labanan ako at ang iyong ama, ano pa kaya ang maitutulong niya sa'yo? Tita, ang 4 na malalaking angkan sa Beijing. Hindi lang ang angkan ng mga Fan. Kung hindi ako nagkakamali, ang angkan ng mga Fan ay isa sa 4 na malalaking angkan. Pang-4 lang pala ang rangkang nila. Nako. Hindi ko inaasahan. Ang walang kwentang lalaking ito. Maraming alam pala. Kahit na ang 4 na malalaking angkan. Hindi lang ang pamilya Fan. Hindi rin ito sa'yo. Sasabihin ko sa iyo. Kahit na ang pamilyang Fan ay nasa ika-4 na pwesto. Iyon ay isang bagay na hindi mo kailanman maabot. Nanay. Hindi ako hihiwalay kay Liu Wang. Nangako na siya sa akin. Tutulong siya sa akin na hanapin si Dao Dao. Nababaliw ka na ba? Isang taong walang kapangyarihan at walang posisyon tulad niya. Niloko ka niya.
Tita, hindi ko po kailanman niloko ang sinuman. Huwag ka nang maghambog. Oo nga pala. Akala mo ba parte ka ng pamilyang Liu? Akala mo ba ikaw ang anak ng pamilyang Liu? At akala mo ikaw ang presidente ng Liu Corporation? Sasabihin ko sa iyo, hiwalayan mo na si Mei Ching. O kaya naman, magpresyo ka na lang. Para patas lang ang laban natin. Kung matatalo ako, iiwanan ko na si Mei Ching. Sisiguraduhin kong hindi kita maabala. Huwag kang mag-imbento dyan. Ang pagpapakasal ninyo ni Mei Ching ng palihim, ay alam na ng pamilya Fan. Magkilos na sila agad. Personal kong problema ito. Inosente si Liu Wang. Hindi ko sana siya dapat sinama sa gulo. Liu Wang, magdiborsyo na lang kaya tayo. Huwag kang mag-alala, ayos lang. Dahil nangako ako sa iyo, tutuperin ko ang pangako ko. Lola, sa wakas, natagpuan ko na rin ang aking ama. Huwag mo naman siyang paalisin. Wala kang pakialam dito. Kung may tapang ka talaga. Kung gayon, makipag-usap ka sa pamilyang Fan. Kung mapapaniwala mo ang pamilyang Fan, tatanggapin kita bilang manugang. Ang pamilyang Fan, kung manggahas kang pumunta, hindi rin ako mag-aalangan na isapanganib ang aking reputasyon. Tutulong akong magayos ng pagkikita mo sa pamilyang Fan, para makapag-negotiate ka. Kaya mo ba yun? Isang walang silbi. Ang pamilya Fan ay maliit. Hindi ko kailangang istorbohin ka para mag-set ng appointment para sa akin. Tara na. Saan tayo pupunta? Sa bahay ng mga Fan. Nanay, kakilala ba ng tatay ko ang babaeng ito, at kasama ba siya sa kumpanya? Normal lang na magkakilala sila ng tatay ko. Pareho silang empleyado sa Liu Corporation. Si Chairman Liu, may balita na ako tungkol sa kaibigan na hinahanap mo. Alam ko kung gaano kahirap maghanap ng isang tao. Liu Wang, sige na, umalis ka na. Ayos lang ako. Sa pinakamalala mangyari, ako na mismo ang hihingi ng tulong sa pamilyang Fan. Ang pamilyang Fan, wala silang karapatang utusan ng asawa ko na lumuhad at magsumamo. Ihatid mo sila sa mansyon ng Phoenix. Opo. Sige lang, magkunwari ka pa. Tingnan natin kung hanggang kailan ka makakapanggap. Saan po ba ito? Ito po ang bahay ng mga Fuong. Bahay ng mga Fuong. Ang mga Fuong ang pangatlo sa ranggo. Bakit ninyo kami dinala rito? Ano po ba ito? Matagal na kayong hinihintay ni Young Master Fuong. Pumasok na po kayo. Kilala ni Liu Wang ang pamilya ni Fuong. Siyempre naman, nahirapan si Liu Wang bago niya nakilala ang pamilya ni Fuong. Dapat magpakita ako ng magandang asal mamaya, at hindi mapapahiya si Liu Wang. Nay, tingnan mo, ang gwapo niya. Daw, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. 3 binata, dumating na ang bisita. Hindi ko alam kung anong angkan ang babaeng yun. Anong suot niya? Parang basahan lang ang damit niya. Ang ganda lang ba ay sapat na? Wala siyang taste sa pananamit. Hindi siya maihahambing sa atin. Sisiguradong palalayasin siya ng 3 binata. Muli na namang yumuko sa kanya ang 3 binata. Ito rin pala ang unang pagkakataon na nakita ko. Sino ba talaga siya?
Magtimpla na kayo ng tsaa. Kayo tatlo, ito ay si Prinsesa May, mangyaring umupo kayo. Ginang Leo, ano po iyon? Umupo ka muna at saka mo sabihin. Opo. Ang totoo niyan, ang dahilan ng pagpunta ko rito ay, Ginang Leo, inutusan na tayo ni Ji Liu Wang. Tungkol sa iyo, iyan ay problema na namin. Pumayag na kayong tulungan ako. Si Liu Wang ang panganay naming kapatid. Kung wala si Kuya Leo, wala rin kami ngayon. Ikaw ang manugang namin. May kailangan ka ba? Sabihan mo lang kami. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Si Liu Wang ay isang ordinaryong empleyado lamang ng opisina. Ano ang maitutulong niya sa inyo? Si Ji Liu ay isang manggagawa. Ang buong Beijing. Sino ang mangangahas na utusan si Ji Liu na magtrabaho? Sino nga ba talaga si Liu Wang? Hindi pa alam ni Ginang Leo. Si Liu Wang pala ay Mei Ching, may problema na. Tumigil na ang mga supplier sa pagbibigay ng produkto sa cafe. Sabi nila, may babala silang natanggap mula sa pamilya Fan. Naiintindihan ko na. Pupunta na ako riyan. Binili iyon para sa akin ni Liu Wang. Malaki ang utang niya sa labas. Dapat kong protektahan ng mabuti ang cafe na iyon. Para mapanatili itong bukas, gusto kong tulungan si Liu Wang na makalaya sa utang. Pasensya na. Mauuna na ako. Palem. Nagsimula ng kumilos ang pamilyang Fan. Kausapin natin ang pamilyang Fan. Ang lakas ng loob nilang mga api kay Ginang Leo. Mukhang sawang-sawa na sa buhay ang pamilyang Fan na iyon. Linisin ninyo iyan. Ang may-ari nitong tindahan ay isang walang silbing babae. Masamang babae rin siya. Huwag na kayong bumalik dito para uminom ng kape. Baka mahawa kayo ng sakit. Kuya Kui, ang yabang mo naman. Ang ate mo, isang ordinaryong empleyada lang siya. Kailan pa, binili na niya itong buong coffee shop. Umasa si Mei Chin sa kanyang magandang mukha. Lumabas siya para akitin ang 3 estranghero. Itong coffee shop, binili ito para sa kanya ng mga mayayamang lalaki. Konti lang naman na pera iyon. Pero, nang ahas siyang sumuwi sa pamilya namin, ang mga Fan. Sa huli, tumigil na rin naman ang supplier. Hayaan mo na lang siya dyan. Malapit na ring magsara ang kanyang coffee shop. Tama ba ako? Hindi pa sapat ang pagsara lang. Dapat may mga nakadikit na banner sa labas. Si Mei Ching ang ikatlong partido. Sinisira niya ang pamilya ng iba. Yan ang iba. Yung kape na binibenta niya. Pag iniinom mo yun, magkakasakit ka. Tigilan mo na yan. Nako. Ang tamang-tama ng dating mo. Ang aking mahal na kapatid na babae. Hindi ka welcome dito. Pakiusap, lumabas ka na. Huwag mong isipin, na dahil nakakaakit ka sa mga mayayamang lalaki, ay kaya mo nang labanan ang angkan ng mga Fan. Pinagalit mo ang angkan ng mga Fan. Ikaw, at ang mga lalaking kasama mo. Lahat ay aasikasuhin ng aming pamilya Fan. Kaya naman pala, siya pala ay mula sa pamilya Fan. Kasalanan ko, ayoko kasing makasal sa pamilya Fan. Walang kinalaman si Liu Wang dito. Bukod pa rito, ang pamilya Fan ay isang malaking angkan. Ang pang-aagaw ay isang malaking kasalanan. Ang pang-aapi sa isang babae. Hindi ka ba nahihiya? Pinagmamasdan ka ng pamilya Fan. Iyon ay isang malaking kapalaran para sa iyo. Sasabihin ko sa iyo, mas mabuting maging mabait ka. Huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Napansin ka ng pamilyang Fan. Iyan ang pinakamalaking karangalan mo. Sasabihin ko sa iyo, mas mabuting maging masunurin ka. Kung hindi, huwag mong sisihin ang aking kalupitan. Shen Mei Ching, ang sitwasyon mo ngayon ay nararapat lamang sa iyo. Iyan ang bunga ng iyong pagiging suwail. Hayop ka, masasama ka, papatayin kita. Umalis ka rito, daw. Nagkasala ka sa pamilyang Fan. Wala ka ng ibang pagpipilian kundi ang mamatay. Ipakikita ko sa iyo, lahat ng iyong tindahan. Isa-isa itong magsasara dahil sa kakulangan ng paninda. Pagkatapos, uhuberin kita.
at ihaharap sa aking amo. Sino ang manggahas? Kailan pa naging ganito kapangahas ang pamilyang Fan? Sino ka para kausapin kami ng ganyan? Sekretarya ako ni Mr. Liu Wang. Hindi nakakatawa ang biro mo. Isang walang silbi, may sekretarya pa. Naiintindihan ko na. Ikaw ang kanyang kabit, hindi ba? Sinasabi ko sa iyo, huwag kang makialam sa hindi sa iyo. Sino ka man, multo man o demonyo. Hindi mo mababago ang kapangyarihang hawak ng pamilyang Fan. Bibigwin kita. Dahil ito ay isang kontrata sa supplier. Pumayag na ang supplier na ibalik ang supply. At siniguro nila na, mula ngayon, kahit ano man ang mangyari, hindi na mauubusan ng supply. Kuya Kui, patawad po. Naibalik na po namin ang supply sa inyong cafe. Ikaw. Ano ba ang ginawa mo? 4 na malalaking angkan. Hindi lang ang angkan ninyo ng mga fan. Pati na rin ang angkan ng mga fuong. Ano? Pamilya Fuong. Imposible. Ikaw man o ang walang kwentang iyon. Hindi posible na makilala ang angkan ng mga fuong. Naiintindihan ko na. Sigurado akong gumamit ka ng paraan para maibalik ang supply. Tapos, natakot kang managot ang mga fan. Kaya, humingi ka ng tulong sa mga fuong, di ba? Wala akong ginawa. Totoo ngang tinulungan ako ng mga fuong. Mei Ching, akala mo ba 3 taong gulang lang ako? Mas mataas ang ranggo ng pamilya fuong kaysa sa pamilya fan. Hindi mo nga kayang harapin ang pamilya fan. Bakit ka tinutulungan ng pamilya fuong? Kung sasabihin mong tinutulungan ka ng pamilya fuong, tawagin mo na rito ang mga miyembro ng pamilya fuong. Para maipaliwanag nila ng malinaw sa akin. Wala akong karapatang utusan ng pamilya fuong na pumunta rito. Kita mo ba? Inamin na niya. Mei Ching, yung artista na inupahan mo. Oh, ang unprofessional naman. Ilang linya pa lang, nadudulas na agad. Sa ganyang galing sa pag-arte, $50 lang ang sweldo. Hindi ko alam kung anong mga maruruming paraan para mahikayat ang supplier na ibalik ang supply. Pero dahil sa inyong pagmamadali, ang pagpapanggap ninyong mga fuong, dapat kayong mamatay dahil dito. Mga tauhan, lumapit kayo. Ang mga fan ay talaga namang makapangyarihan. Dumating na ang mga nakababatang kapatid para tulungan tayo. Pasensya na, ate, na-late na tayo. Ayos lang yun. Ako na nga ang istorbo sa inyo. Ang lakas ng loob nilang mga api sa iyo. Hindi natin sila mapapatawad. Hipag, anong nangyari sa kamay mo? Sino sa inyo ang nangapi sa hipag ko? Hindi ko alam kung ano. Kung ano. Ang koneksyon ninyo sa babaeng ito na walang modo. Pagdating sa hipag namin, mag-ingat kayo. Manggahas kayong manakit ng miyembro ng pamilyang fan. Gustong ninyo bang mamatay? Sino ka ba? Kayo talaga, wala kayong takot. Maglalakas loob ba kayong sumuwi sa akin? Sasabihin ko sa inyo, hindi lang ako ang matalik na kasama ng pamilya fan. Kilala ko rin ang mayordomo ng pamilya Fuong. Si Mayordomo Zhang iyon. Si Mayordomo Zhang. Tama, kung sasaktan ninyo ako, ibig sabihin nito ay, inaapi ninyo ang pamilya fan at pamilya Fuong. Payo ko sa inyo, lumuhad kayo at humingi ng tawad sa amin. Kung hindi, paparusahan kayo ng 2 angkan. Ang inyong mga buhay, hindi kakayanin iyon. Gusto ninyong humingi kami ng tawad. Hindi pa kayo karapat-dapat. Huwag na kayong magpanggap pa, huwag na kayong magpanggap pa. Kung may tapang kayo, sabihin ninyo ang inyong mga pangalan. Tingnan natin kung mapapatawad kayo ng angkan ng mga fan. Ako si Fuong Hao Chu. Fuong Kim Chen. Fuong Tianlin. Kayo. Kayo ba ang 3 anak na lalaki ng pamilyang Fuong? Imposible. Paano naman nakilala ni Mei Ching ang pamilyang Fuong? Si Liu Wang ang may kakilala sa pamilyang Fuong. Shen Mei Ching, sino ang niloloko mo? Si Liu Wang ay isang walang silbi lamang. Paano naman niya makikilala ang pamilyang Fuong? Liu ang apelyido ni Liu Wang.
Imposible, siya pala ang anak ng pamilyang Liu. Kahit na hindi si Liu ang anak ng pamilyang Liu, pero kakilala niya ang pamilyang Fuong. At isa pa, si Liu Wang ay hindi isang walang kwentang tao. Siya ang legal na asawa ko. Yung walang kwentang yun ay kakilala ng pamilyang Fuong. Sasabihin ko na kaibigan ako ng binata ng pamilyang Liu. Maniniwala ka ba? Ikaw, Tito Kui. Nakita ko, hindi sila ang mga binata ng pamilyang Fuong. Tama, ang binata ng pamilyang Fuong ay hindi kailanman nanghihimasok sa buhay ng iba. Ano man ang mangyari, si Butler Zhang ang bahala. Kung kayo ay tatlong young masters ng pamilyang Fuong, kaya naman, itatanong ko, kasama ba ninyo si Butler Zhang nang pumunta kayo rito? Wala na bang dapat pang sabihin? Nakikita ko kayong, parang ayaw ko na talagang mabuhay pa. Ang tapang ninyo naman, hindi ko talaga inaasahan. Maglalakas loob kayong magpanggap na mga anak ng pamilyang Fuong. Ngayon, gagamitin ko ang pangalan ng pamilyang Fan para parusahan kayo. Samantalahin ko na rin ang pagkakataong ito. Para na rin itong pagtulong ko sa pamilyang Fuong ng isang malaking bagay. Sila ang mga kamag-anak ng pamilyang Fuong. Ako mismo ang nag-anyaya sa kanila mula sa pamilyang Fuong. Mei Ching, masyado mo nang napaligiran ng walang kwentang lalaking iyon kaya naging katulad ka niya. Nagsisinungaling ka ng walang iniisip. Kung sila nga talaga ang mga anak na lalaki ng pamilyang Fuong, bakit naman nila tutulungan ka? Dahil lang ba sa wala kang hiya? O kaya tinutulungan ka nila dahil sa walang kwentang lalaki mo? Isang walang kwenta tulad niya, paano niya makikilala ang pamilyang Fuong? Napakagaling ng tatay ni Dawdaw. Ang tatay ko ay isang superhero. Superhero. Nakakatawa naman. Hintayin mo, iaakyat ko ang nanay mo sa kama ni Lolo Fan. Sigurado akong makakahanap ako ng tutulong sa akin. Pinatay ang Super Powered na ama sa harap mo. Sabi mo, Super Powered siya. Kung ganoon, panunuorin ko kung kaya niyang lumipad. Protektahan sana tayo ng hipag ko. Nakakahiya naman. Kung malaman lang to ni Kuya Leo, hihiwin niya tayo ng buhay. Parang kailangan na nating maging seryoso. Ano kung seryosohin natin? Ang tatlong walang silbing iyon. Mga tauhan, tapusin ninyo sila para sa akin. Sino ang mangangahas na saktan ng tatlong young master ng pamilyang Fuong? Tignan ko kung sino ang maglalakas loob na hindi gumalang sa tatlong batang master ng pamilya Fuong. Ang panganay na young master, ang pangalawa, at ang bunso. Kayo ba talaga ang tatlong young master ng pamilyang Fuong? Kailangan pa ba natin ng patunay? Hindi na. Bulag na nga pala ako, kahit may mga mata. Pakiusap po sa inyong tatlong ginoo. Bigyan niyo po kami ng daan upang mabuhay. Shen Mei Ching, ikaw. Ano ba talaga ang ginawa mo? Bakit ka naman pinoprotektahan ng tatlong ginoo na yun ng mga Fuong? At tatlo pa sila noon. Sabihin mo ang totoo, nakatulog ka ba talaga sa kanila? Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Hindi ko talaga maintindihan. Ang ating amo ay napakabait at inosente. Paano siya nagkaroon ng isang kapatid na lalaki na kasing sama mo? Amo, hipag. Mamaya na lang. Mag-dinner tayo mamaya. Pero dito, huwag kang mag-alala. Maliit na bagay lang to. Ilabas mo at basagin ang mga buto nila. Ako. Tingnan natin kung sino ang gagawa nun. Tingnan kung sino ang maglakas loob na gawin ito. Fan Mei Zhou. Bakit ka nandito? Nandito ako ngayon. Para hanapin siya. Fan Mei Zhou, ano ang balak mong gawin? Gusto ko lang sumilip. Anong babae ang may lakas ng loob na akitin ang tatay ko? Hindi ko akalain na ang babaeng iyon ay isang mapanlinlang na babae. Kung hindi, paano niya kaya napapayag ang tatlong binata ng pamilyang Fuong? Nakusang maging bodyguard para protektahan siya. Hindi ko pa kailanman nilalandi ang sinuman. Hindi mo lang nilalandi ang aking ama. Nilalandi mo rin ang mga binata. Napakawalang hiya mo naman. Hindi ko kailanman sinang-ayunan ng pagpapakasal sa ama mo. Kusa kaming nagpakasal ng asawa ko. Huwag mo akong pagbintangan. Tumigil ka na sa pagsasalita. Kung ikaw ay matalino,
Umuwi ka na sa pamilya Fan kasama ko. Kung hindi, magsisisi ka. Fan Mei Joe, pakawalan mo ang hipag ko. Akala mo ba kaya ng pamilyang Fuong na kontrolin ang pamilyang Fan? Sasabihin ko sa iyo, nakatakda na akong pakasalan ng anak ng pamilyang Wang. Malapit na, pakakasalan ko na ang panganay na anak ng pamilyang Wang. Pagdating ng panahong iyon, ang pamilyang Fuong ay mapapanood na lamang ang pamilyang Fan. Pangalawa lang ang pamilyang Wang sa pamilyang Liu. Masamang nilalang. Bitawan mo ang aking ina. Ikaw ba ang anak ni Mei Qing? Shen Mei Qing, gusto mong iligtas ang iyong anak, hindi ba? Sige. Kung sasama ka sa akin pauwi sa pamilya Fan, palalayain ko ang anak mo. Ano? Sige. Maghihiwalay na ako. Alisin mo ang maruming kamay mo sa anak ko. Tay, daw, masakit na. Daw, wag kang umiyak. Dadalhin kita para hanapin ang nanay mo. Pasensya na po. Na-late na ako. Ikaw pala ang maglakas loob na ipaglaban ng babae ng aking ama. Dahil alam mo na pala, ayon sa ranggo. Tito ang tawag mo sa akin. Ikaw. Alam mo ba kung sino ang ama ko? Tunay ngang hamak ka nga. Hindi ko akalaing ang pamilyang Fuong ay mapapahamak sa ganitong kalagayan. Makipagkaibigan sa isang kuto. Talagang hindi ka panipaniwala, Mei Joe. Dapat ka namang maging magalang. Alam mo ba kung sino siya? Sino man siya? Hindi siya dapat bastos sa harap ng babae ko. Nakita ninyo ang pamilya Wang. Hindi ba kayo marunong bumati sa akin? Kayong mga pamilya Fuong. Pati ang pinakasimpleng tuntunin, ay nakalimutan mo na ba? Ikaw. Lumuhod ka. Ikaw. Hindi karapat-dapat, hindi siya karapat-dapat, sa buong lungsod na ito, maliban sa chairman ng Liu Corporation. Wala pang sinumang nakapagsalita laban sa aking mapapangasawa, Shen Mei Qing. Ito ba ang walang silbing asawa mo? Bukod sa pagiging sinungaling, wala na siyang ibang alam. Pinaalalahanan na kita. Kung gusto mong maghanap ng lalaki, maghanap ka ng mayaman at may posisyon sa lipunan. Ang mga lalaking tulad nila, sila lang ang may kakayahang magsilbing sandalan ng mga babae. Siguro para sa mayayaman at makapangyarihan na tulad mo. Wala kaming mga hawak na kahit ano. Totoo ngang wala kaming yaman at posisyon na tulad mo. Pero pinagsusumikapan din naming makipaglaban. Ang mahirap pa rin. Huwag nang mang-aral, kahit gaano pa kaganda ang sinasabi mo. Tatapakan ka pa rin namin. Kahit gaano pa ka makapangyarihan ng pamilya Wang. Sa Beijing, pangalawa lang sila. Ikaw, bata, kahit na pangalawa ang angkan ng mga Wang, ano naman? Madali pa rin kayang patayin ka ng angkan ng mga Wang na parang langgam. Sa tingin mo, ang tatlong anak na lalaki ng angkan ng mga Fuong, mapoprotektahan ka ba nila? Syempre hindi. Yuyukurin sila sa harapan ko. Buksan ang pintuan ng paraiso pero ayaw mong pumasok. Isinara ang pintuan ng impyerno. Tapos gusto mong sumugal at pumasok sa pamamagitan ng pagsira ng pinto. Kaya ngayong araw na ito, tuturuan kita ng leksyon. Para malaman mo. Ang kapangyarihan ng angkan namin Wang. Ano ang gusto mong gawin? Pakawalan si Liu Wang. Palayain ang lahat ng inosente. Sumasang-ayon ako. Ikaw ang asawa ni Liu Wang. Habang may hininga pa ako, walang sino man ang makakaagaw sa iyo sa akin. Ngunit, panasan mo ang iyong mga luha. Teka lang.
Huwag, huwag naman. Ano ba ang gagawin ninyo? Sa tuwing lalabas si Young Master Wang, higit sa 100 bodyguard ang sasama sa kanya. Ang lalaking iyon ay naglakas loob na magpagalit sa kanya. Kaya karapat-dapat siyang dalhin, para maging panangga sa mga bodyguard ni Young Master Wang. Magsanay muna tayo ng kaunti. Huwag na, pakawalan mo na si Liu Wang. Dahil sa iyong pagiging makasarili, ipinapasan mo sa kanya ang iyong kasalanan. Gusto ko lang ipaalam sa iyo, ang mga kahihinatnan ng paglaban sa pamilya Fan. Isaulo mo itong aral na ito. Dahil lang ayaw kong pakasalan ng iyong ama. Ang mga taong nagtanggol sa akin. Silang lahat ba ay karapat-dapat na api-apihan ng isang mayaman na kagaya mo? Dahil lang ba sa wala akong pera? Karapat-dapat ba akong year-okan ninyo ang aking dignidad? Ang mahirap ay wala raw karapatang magsalita tungkol sa dignidad. Pero, tama ka naman sa isang sinabi mo. Ang mga taong nagtatanggol sa iyo, silang lahat ay nararapat na pagsamantalahan ko. Hintayin mo lang na matapos ko ang lalaki mo. Pagkatapos ay susunod naman ang iyong cute na anak na babae. Huwag po. Nanay, huwag ka nang umiyak. Si tatay ay superhero kaya. Ang cute na bata. Wala akong pakialam kung sino man ang tatay mo. Pero hindi na magtatagal. Magiging isang pilay lang siya. Bitawan mo si Dawdaw. Fan Mei Joe. Huwag mong idamay ang mga bata dito. Napakabata ng batang iyon. Tao ba ang pamilya Fan? Sinisira mo ang reputasyon ng 4 na malalaking angkan. Dawdaw. Mula pagkabata tinuruan na ako ng aking ama, na sa mundong ito, 2 uri lang ng tao ang mayroon. Ang mayaman at makapangyarihan. O kaya'y wala sa dalawa. Ang mga walang-wala, dapat lang naapi-apihan at year-okan ng mga mayaman. Para sa mga mayaman, ang kahirapan ay isang kasalanan. Naririnig mo ba? Ito ang kahihinatnan ng pakikipagtalo sa pamilyang Fan. Bata. Matigas ang iyong mga buto. Ngunit ayos lang, mamaya, iuutusan ko ang mga tauhan ng pamilyang Wang upang baliin ang iyong mga matigas na buto. Totoo ba yun? Kung ganoon, hihintayin ko ang gagawin mo sa akin. Hindi ko akalain na may taong hindi natatakot sa pamilyang Wang. Pero ayos lang, mamaya, siguradong matatakot ka na. At luluhod ka para hingin ng awa ko, mga tauhan. Bingi ba kayong lahat? Hindi mo ba naririnig? Magandang araw, Chairman Liu. Sino kayo? Ako ang anak ng pamilyang Wang. Magandang araw, Chairman Liu. Magandang araw, Chairman Liu. Magandang araw, Chairman Liu. Ano? Chairman. Chairman Liu. Ikaw ang anak ng pamilyang Liu. Chairman, ang chairman ng Liu Corporation. Ang pamilyang Liu ay hindi pa kailanman sumali sa pagtitipon ng 4 na malalaking angkan. Pero tandaan mo, habang ang pamilyang Liu ay umiiral pa, ang inyong pamilyang Wang, pangalawa lang naman kami sa 4 na angkan magpakailanman. Nanay, tingnan mo, bumalik na si tatay. Nasaktan ka ba? Liu Wang, huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Ang walang kwentang to. Maglalakas loob kang bastyusin si Young Master Wang. Ang laki naman ng abdo mo. Bakit mo ako sinasaktan? Alam mo ba kung sino siya? Sino ba siya? Isa lang siyang walang kwenta at bastos na lalaki. Hindi mo naman kailangang magalit ng ganyan. Ikaw. Anong tinatawa-tawa mo? Natatawa ako, kaya ako tumatawa. Isa ka lang namang walang silbi na inaapi ng mga fan.
Tapos ngayon, ako pa ang tatawanan mo. Maniniwala ka ba? Ngayon, gagawin ko. Ano ang gusto mong paniwalaan ko? Maniniwala ka ba ngayon? Gusto mo pa bang magpatuloy sa pagsasalita? Hintayin mo lang ako. Huwag na pong manghampas. Hindi na po ako manggugulo. Magmumukmok na lang po ako, hindi na po ako magsasalita. Ginoo Leo, kontento na po ba kayo? Ganito nyo ba tinatrato ang mapapangasawa nyo? Mukhang hindi maganda ito ah. Hindi naman po ganun iyon. Single pa rin naman ako. Sige. Binatawang. Umalis ka na. Tara na. Lumapit ka rito, daw. Teka lang. Antayin ninyo ako, ang kaibigan na hinahanap mo. Nahanap mo na ba siya? Napakakaunting mga bakas, marahil ay hindi ko na siya mahahanap. Huwag mawalan ng pag-asa. Tingnan mo ako. Naghahanap din ako ng isang tao. Bukod pa rito, mas maraming bentahe ka kaysa sa akin. At least you still have a connection. Samantalang ako, bukod sa nalalaman kong may nunal siya sa katawan. Wala na akong ibang impormasyon. Ang taong hinahanap din niya ay may nunal din. Ang swerte naman. Ang taong hinahanap mo, anong hugis ng nunal niya? Si Leo. Kanina ay dinala ko si Daw para pumili sa pagbili ng ice cream. Bigla na lang may isang lalaking sumugod at kinuha si Daw at tumakbo. Pinahanap ko na siya, makikita rin natin siya. Ano po ang sinabi ninyo? Ang sabi ng pamilya Fan ay, bukas ay dadalhin nila ang mga handog sa tamang oras. Kailan ka balak umuwi, nanay? Nawawala si Daw. Ako, sinundo na ng tatay mo si Daw. Nanay, bakit ninyo ginawa iyon ng tatay mo? Anong klaseng ugali iyan? Pinaghihinalaan mo ba ako at ang tatay mo? Sasabihin ko sa iyo, kung gusto mong makita si Daw, umuwi ka na bukas. Daw. Huwag kang mag-alala, sasamahan kita bukas. Kahit pumunta ka pa, wala ring mangyayari. Ang pamilya Fan ay magdadala ng kasalukuyang pangkasal bukas. Matagal nang inaasam-asam ng mga magulang ko ang Red Along ito. Pipilitin talaga nila akong makipagdiborsyo. At pakasalan si Mr. Fan. Don't worry, regalo ng kasal ng pamilya ko ay hindi kukulang sa pamilya Fan. Tingnan ninyo ito, ang anak na babae ng pamilyang Shen. Isinama na niya pa uwi ang lalaking walang silbi. Ngayon, mababaliw sa galit si Shen Hao. Sa ating nayon, ang pamilya nila ang pinakamahirap. Umaasa silang yumaman sa pagbenta ng kanilang anak na babae. Nanay. Tatay, si Liuwang ito. Supladang anak na babae, bakit mo siya dinala rito? Nanay, asawa ko po siya. Siyempre, dapat ko siyang dalhin para makilala ninyo. Gusto mo ba akong patayin sa inis? Hindi siya kasing halaga ng isang hibla ng buhok ni Mr. Fan. Ano ba ang maganda sa kanya? Nanay, kung hindi mo siya gusto, pwede na tayong umalis. Pero isauli mo sa akin si Daw. Kung papayag kang magpakasal, Mr. Fan, makikita mo na ang anak mo. Tatay. Hinding-hindi ako magpapakasal kay Mr. Fan. Ikaw ang anak kong babae. Sinabi ko sa'yo, kung sino ang pakakasalan mo, siya ang pakakasalan mo. Parating na ang mga regalo sa kasal mula sa pamilya Fan. Kung gusto mo pa ring makita ang walang silbing anak mong babae, kakailanganin mong pakasalan si Mr. Fan. Dumating na ang mga regalo mula sa pamilya Fan. Ito ang mga regalo sa kasal mula sa pamilya Fan. Isang tseke na nagkakahalaga ng $5 milyong.
At isang malaking bahay sa sentro ng lungsod ng Beijing. At ito naman ang kayamanan ng dagat timog China. Ang dugo tulad ng kulay na hiyas. Ang daming ganito. Nako. Mayaman na tayo. Mga walang silbi, nakita mo na ba? Regalo yun sa kasal galing sa pamilyang Fan. Napakahalaga ng bawat isa. Babalaan kita. Dalian mo ng hiwalayan ng anak ko. Huwag mong hadlangan ang pagyaman ng pamilya namin. Tito Shen, sa totoo lang. Ang red along pangkasal ko, mas maganda pa sa yaman ng pamilyang Fan. Talagang hindi mo alam ang limitasyon mo. Nang ahas kang agawan ng babae ng amo ko. Bata ka pa, pero ang mga salita mo'y hindi. Akala mo ba kaya mong tapatan ng pamilyang Fan? Alam mo ba, ano man ang nasa lugar na ito, kahit anong pagsisikap mo sa buong buhay mo, hindi mo makakamtan. Sigurado ka ba? Bata ka, gusto mo bang mamatay ng maaga? Sige, kung hindi ka nahihiya, maglalaan ako ng kaunting oras para sa iyo. Ilabas mo na ang iyong handog pangkasal. Tingnan natin ang galing mo. Ang handog pangkasal mo ba ay puro kalawang na bakal? Ito ba ang regalo mo sa kasal? Isang lumang cellphone. Anong ginagawa mo? Paano mo nagawang sirain ang gamit ng iba? Isa lang naman itong lumang cellphone ng isang walang silbi. Kaya ko itong tapakan. Karangalan pa nga nito yun. Bata ka, masayang araw ito para sa amo ko. Ayoko nang makakita ng dugo. Kunin mo na ang lumang telepono. At umalis ka na. Buti naman at gumagana pa. Ang sirang teleponong ito, napakahalaga sa iyo. Kaya may maibibigay ka bang mahahalaga? Umalis ka na rito, kung gusto niyang umalis. Kailangan niyang magdiborsyo muna. Tito Shen, Tita Shen. Sa tingin ninyo ba, ang mga red along iyon ng pamilya Fan ay magaganda? Talagang makitid ang pananaw ng mga mahirap. Sasabihin ko sa inyo, ang batong kulay pula ng manok lang. Ito lang ang natatanging bagay sa Beijing. Ito ang tanging kayamanan, walang pangalawa. Sa lungsod ng Beijing na ito, siguro ang mana lang ng pamilya Liu. Ang makakapantay sa batong ito, narinig ko raw. Ang mana ng pamilya Liu. May 5 bagay, at ang bawat isa ay napakahalaga. Kung sana'y makita natin ito ng personal, dahil interesado kayo tito at tita, ipapadala ko na lang po sa inyo. Dapat may limitasyon ng pagyayabang. Iyan ay mga pamana ng pamilya Liu. Hindi nila iyon ipagbibili kailanman. Bukod pa riyan, kahit dalhin pa ng mga Liu ang mga iyon sa subasta, hindi mo rin naman kayang bilhin. Sa itsura mong iyan, natatakot nga ako kung saan matatagpuan ang mansyon ng mga Liu, hindi mo rin alam. Buksan mo ang mga mata mo at tingnan mong mabuti. Ano ba ang ginagawa ng mabuting asawa mo? Huwag ka nang mag-atubili mo. Huwag ka nang mag-atubili pang makipagdiborsyo sa anak ko. Nanay, tatay, para sa inyong dalawa, ang kasal ko ba ay isang transaksyon lamang? Anak ninyo ako. Hindi ako isang paninda. Bakit ninyo kami kinakausap ng ganyan? Mga magulang ninyo kami. Kami ang nagpalaki sa'yo. Sinadya mo bang pagalitan kami? Nagpalaki sa akin. Magsindi ka na ng apoy at magluto. Kung umuwi na ang tatay mo at bunso mo, at hindi pa tapos ang pagluluto mo, magsisisi ka. Ang galing, ang kinita natin sa pagbebenta. Sapat na ito para sa iyong matrikula. Ang kapal ng mukha mo. Bakit hindi mo ibinigay sa akin ang perang kinita mo? Tatay, ang perang ito ay para sa aking matrikula. Hindi na kailangang mag-aral ang isang babaeng nasa hustong gulang na. Ang nakababata mong kapatid ay nasa edad na para mag-asawa. Huminto ka na sa pag-aaral at magtrabaho ka na sa lungsod, para sa kasal ng kapatid mong lalaki. Simula noong mag-aral ako. Ang mga gawaing bahay ay ginagawa ko. Ako rin ang nagluluto ng kanin. Pati na rin ang mga gastusin sa bahay. Galing sa kinita ko. Nanganak lang kayo sa akin. Hindi ninyo ako inalagaan. Bakit ka umiiyak? Ganoon talaga ang mga babae sa pamilya namin. Ano naman kung babae? Dapat ba siyang mamatay dahil babae siya? Siraulo kang bata ka. Tama lang naman na kumita ka para sa pamilya. Huwag kang sumigaw dito.
Magpakasal ka na kay Mr. Fan. Dalhin ninyo rito ang lahat ng kayamanan ng angkan ng Leo. Ang kayamanan ng angkan ng Leo. Sa tingin ninyo ba ay maniniwala kami sa mga kasinungalingan ninyo? Siguro pagdating ng oras na iyon, ang dadalhin ay puro kalawang na bakal na lamang. Bata, akala mo ba ang angkan ng Shen ay isang junk shop? Ano kayang maganda ang meron siya? Mayaman at makapangyarihan ng angkan ng mga fan. Isa pa sila sa 4 na pinakamayamang angkan sa Beijing. Hindi siya kasing halaga ng isang hibla ng buhok ni Mr. Fan. Nanay. Pinakasalan ko siya dahil sa kanya. Hindi ko kailangan ng pera niya. Anak ko kayo. Sundin mo ang sinasabi ko. Magmadali kang makipagdiborsyo sa kanya. Tito Shen, huwag kayong magmadali. Hintayin ang pagdating ng mga regalo. Natatakot akong regalo nyo sa kasal ay hindi na may hahatid sa inyo habang buhay. Dumating na ang pamana ng pamilya Leo. Ito. Hindi pwedeng ganito. Ang mga kayamanan ng pamilyang Leo. Nakita ko na ito sa TV. Ang mga bagay na ito ay halos kapareho nito. Lahat ng mga kayamanang ito na pinagsama. Magkano kaya ang halaga nito? Kung totoo nga ang mga ito, syempre, walang kapantay ang halaga nito. Pero kung mga peking ito, walang halaga ang mga ito. Mga peking gamit, ang mga bagay na ito ay laging nasa tahanan ng pamilyang Leo. Mahirap nang makita kahit isang beses lang para sa mga ordinaryong tao. Pinahahalagahan ni Chairman Leo ang mga kayamanang iyon. Kaya naman, kakaunti lang ang nakakakita nito. Kaya ang mga gamit na dinala niya rito, imposible na tunay ang mga iyon. Tiyak na ganoon nga, hindi kayang ibigay ng iba. Pero kaya ko. Ikaw. Sinabi mong kaya mo, sino sa tingin mo ang sarili mo? Iniisip mo ba bang madaling matutulungan ka ni Chairman Leo? Bakit niya ginawa iyon? Isa ka lang namang ordinaryong tao sa Beijing. Butler Han. Sinasabi mo bang lahat ng ito ay kasinungalingan? Siyempre naman, ang amo ko ang pinuno ng angkan ng mga fan. Sa isang pagtitipon ng 4 na malalaking angkan, gusto niyang makipagkita kay Chairman Leo. Pero ang resulta ay hindi ko pa siya nakikilala. Kahit ang amo ko ay hindi nakagawa noon. Isang mahirap at walang silbi na katulad niya. Imposible, hindi kaya ng pamilya fan. Hindi ibig sabihin na walang ibang makakagawa. Teka. Naalala ko, nabanggit sa TV. Ang mga kayamanan na ito, lahat sila ay may mga code number. Tatawagan ko na ngayon ang bangko ni Leo. Paghahambingin natin ang mga code number para malaman agad. Teka lang. Dapat mo nang hiwalayan ang lalaking yan. Ano pa ang hinihintay mo? Hintay mo. Nawalan na ng reputasyon ng pamilya Shen dahil sa'yo. Hindi ako hihiwalay sa kanya. Ngayon, ang paghihiwalay ay hindi rin magiging solusyon sa problema. Ano ang gusto mong gawin? Kung siya ang unang nagsabing hiwalayan, para sa kapakanan ng pamilya fan. At dahil masayang araw ngayon, maaari kong palampasin ang nangyari ngayon. Pero ngayon, nangahas siyang magdala ng isang tambak na scrap metal, at dinungisan ng dangal ng aming pamilya fan. Kaya ang bagay na ito, hindi ganoon kasimple. Ano ang gusto mong gawin? Napakasimple. Mali ang isang numero sa code. Babaliin ko ang isang buto niya. Kung lahat ay mali, puputulin ko ang lahat ng buto niya. At itatapon sa ilog. Lalabag ka sa batas. Lalabag sa batas. Sa lungsod na ito, kami, ang apo, kami, ang 4 na malalaking angkan, ang batas. Liu Wang, umalis ka na rito agad. Akin ang papatagalin ng oras. Hindi ka ba nagtitiwala sa asawa mo? Walang kwentang lalaki. Ang tigas pa rin ng bibig mo hanggang ngayon. Sige, hihintayin ko. Sa huli, ang tigas ba ng bibig mo? O mas matigas ang buto mo? Mga tao, may resulta na. Narito, ito ang code number ng kayamanan. Ngayon, ihahambing ko kung tunay o peke ang mga bagay na ito. Paniguradong peke ito, di na kailangang suriin. Pero ito naman, kung sinabi kong peke ito, paniguradong peke nga ito. Di na kailangang suriin.
Dahil nahanap na ng nanay ko ang code nito. Bakit hindi natin i-verify? Naniniwala ako kay Liu Wang. Hindi niya ako lolokohin, kahit na peke iyon. Sinubukan kong magpaliban ng isa pang minuto. At magkakaroon pa ng pagkakataon si Liu Wang na makatakas dito. Ang batang ito, gusto mo ba kaming mamatay sa inis? Kung gayon, hayaan mo na lang ito. Kung lahat ng ito ay peke, dapat mong simulan ang paghihiwalay sa kanya. Pagkatapos ay umuwi ka sa pamilya Fan kasama ko. Ano? Sige. Sang-ayon ako sa iyo. Ginagawa na ni Liu Wang ang lahat ng makakaya niya. Hindi ko na kayang pilitin pa si Liu Wang. Siguro nga. Ito na ang pinakamainam na resulta. Huwag kang mag-alala, wala akong oras para gumawa ng mga pekeng bagay. Liu Wang, alam kong inaaliw mo ako. Pero huli na ang lahat. Pagkatapos nating maghiwalay, dapat kang umalis na agad. Umalis ka ng malayo hanggat maaari. Ang iyong paningin ay palaging maayos. Kahit na hindi mo ako paniwalaan, dapat mong paniwalaan ang iyong mga mata. Ano pang ginagawa mo rito? Bilangin natin ng mabilis at tingnan kung tama. Mali ito. Ang numero sa papel na ito ay 8, hindi 3. Ano ba ang nangyayari? Peke kaya ito? Sinabi ko na sa inyo, manloloko siya. Tara na, sasamahan kita sa pag-aayos ng annulment. Pagkatapos, ipapadala ko ang mga tao para linisin ang katawan mo. At dadalhin kita sa harap ng amo ko. Ang una lang ang may problema. Marahil ang mga sumunod ay totoo. Hanggang ngayon ay nananaginip ka pa rin, ano? Mei Ching, huwag mo nang sayangin ang iyong lakas. Ano ang gusto mong gawin? Babalaan kita. Ako. Ayoko nang gawin. Hindi ibig sabihin na imposible. Tandaan mo, sa susunod na makipag-usap ka sa asawa ko, maging magalang ka sa pakikipag-usap. Hayop ka, mangangahas kang saktan ako. Bodyguard. Nako, mali pala. Nagkamali yata ako ng tingin. Ang numero sa itaas, 8 pala ito, hindi 3. Ano? Ang code sa likod nito. Tama lahat. Mali ba talaga ang nakita mo? Ako nga pala ang mali. Asawa ko. Tama lahat. Imposible ito. Lahat ng mga code sa likuran. Tama lahat ito. Tama lahat ng mga code. Tama lahat ng ito. Kaya ang ibig sabihin ng mga kayamanan na ito, tunay nga ang mga ito. Lahat ay tunay. Ngayon, gusto mo bang samahan ang asawa ko sa pag-aayos ng diborsyo? Huwag kang masyadong mayabang. Kahit na totoo ang mga bagay na ito, baka pinapakita mo lang. Hiniram mo lang yan para ipagmalaki ang mga Reg Along pangkasal mula sa pamilya namin Fan. Iyan ay mga tunay na kayamanan. Ang mga walang kapantay na kayamanang ito ay galing sa bangko ng Liu. Mula ngayon, ito ay lubos ng pag-aari ni Ginang Shen Mei Ching. Mula sa araw na ito, si Shen Mei Ching ang may-ari ng mga kayamanan na ito. Liu Wang. Ano ba talaga ito? Ito ang aking regalo sa kasal. Ngunit ang mga ito ay napakamahal. Bukod pa rito, saan mo nakuha ang napakaraming pera? Pakakasalan mo ako. Kailangan mong tanggapin ang regalo sa kasal. Huwag mo nang alalahanin ang iba pang mga bagay. Aasikasuhin ko na ang lahat. May isang kayamanan lang dito. Sapat na ito para mapantayan ng lahat ng mga Reg Along pangkasal na dala ng pamilyang Fan. Maaari ka nang umalis. Tama. Umalis ka na. Hindi na magpapakasal ang anak kong babae sa pamilyang Fan. Maglakas loob ka bang sirain ang kasunduan sa pag-aasawa sa pamilyang Fan? Ang mga kayamanang ito, sapat na ito para makalabas tayo ng bansa at mamuhay ng komportable. Mag-iiwan tayo sa lugar na ito magpakailanman. Pagdating noon, ang pamilyang Fan mo, saan na nila tayo hahanapin? Mei Ching, kayo nga naman ay totoong isang maswerteng bituin ng pamilya Shen. Ang asawa ninyo ay hindi lamang gwapo.
Siya ay mayaman at matalino pa. Ako at ang inyong ama. Sa wakas ay mararanasan na rin namin ang isang maginhawang buhay. Ang mga bagay na ito, totoo ngang regalo ko kay Mei Ching. Ngunit kailangan ko pa rin ang aking ina at ama. Pirmahan mo na lang ang ilang papeles, para ma-confirm. Sige, pipirmahan ko na. Pipirmahan ko. Ang nangyari ngayong araw. Sisiguraduhin kong tapat akong mag-uulat sa landlord ko. Basta sabihin mo lang sa kanya ang totoo. Malapit na tayong makapagbakasyon sa ibang bansa. Huwag ninyong kaming pagbantaan ng walang dahilan. Umalis na kayo rito. Pirmado na natin lahat. Ang mga kayamanan na ito, kukunin na namin. Mamaya, pipili tayo ng isang kayamanan. At dadalhin sa auction house para ibenta at kumita. At ang iba ay dadalhin natin sa ibang bansa. Isa-isa nating ipagbibili, nanay. Regalo ni Liu Wang. Paano ninyo ipagbibili? Dahil sa kanya kaya tayo tumanggi sa Pamilya Fan. Anong masama kung ipagbili ko ang mga yun? Tama. Anak ka namin. Ang mga gamit mo ay mga gamit din namin. Kayo. Ang mga bagay na ito, maaaring gamitin ni Mei Ching ng malaya. Pero, wala na siyang anumang kaugnayan sa inyo. Dahil kanina, pinirmahan ninyo ang kasunduan sa pagputol ng relasyon. Mula ngayon, kayo at si Mei Ching ay wala ng anumang koneksyon. Ikaw. Ano ang sinasabi mo? Hindi namin pipirmahan ang kasunduang iyon. Sige, bibigyan ko kayo ng 5 minuto para pakawalan si Dawdaw. Kung hindi, may karapatan akong aidmanda kayo. Iligal na dinakip ang anak ko. Anak, hindi ninyo hahayaang pagmalupitan kayo ng isang estranghero ng ganito. Kami ang tunay na mga magulang mo. Mula pagkabata hanggang ngayon. Sa inyong mga puso, ano man ang gawin ko, mali ba? Kung gayon, mula ngayon, hindi na tayo magkakilala. Tay, nanay. Umalis na tayo. Huminto ka, bumalik ka rito. Hindi mo kami pwedeng pabayaan. Pinutol na ng amo ko at ng mga kasama niya ang pakikipag-ugnayan. Kung guguluhin ninyo siya, paparusahan ka ng Pamilya Liu. Madam. Sila nga pala ang mga tauhan ng Liu Corporation. Handa na ang lahat. Maaari kang sumama kay Kalihim Lin sa bangko ni Liu. Gamit ang iyong pangalan, ilagay ang mga gamit na iyon sa bangko para mainggatan. Liu Wang. Ang mga bagay na ito, masyadong mahalaga na. Hindi ko matatanggap, tanggapin na po ninyo, madam. Madam. Liu Wang, sino ka nga ba talaga? Hindi ko naman talaga balak itago sa iyo. Pero hindi naman ito ang tamang oras para pag-usapan yan. Kailangan kong pumunta sa kumpanya. Mauna ka na sa bangko. Pag-uwi ko, ipaliwanag ko ng maayos ang lahat. Opo, ang laki pala ng kumpanya ni Papa. Kung gusto mo rito, daw. Madalas kitang dadalhin dito. Sige po. Parang pamilyar sa akin itong hairpin. Daw. Ano ang sinasabi mo? Ang hairpin na ito, parang nakita ko na ito dati. Daw. Saan mo ba ito nakita? Mayroon din si mama ng ganoon. Eksaktong pareho. Ang hairpin na ito, ang pamilyar. Daw. Ano ang sinasabi mo? Ang hairpin na ito, parang nakita ko na ito noon, saan kaya? Daw.
Saan mo ba ito nakita? Mayroon din si mama ng ganyan. Eksakto silang magkamukha. Totoo ba ang sinasabi mo? Oo naman. Ang pares ng hair clip na ito ay dating isang set. Pero, sabi ni mama, noong nakilala niya si papa, nawala ang isa sa mga yun. Direktor Leo, dadalhin ka namin agad sa ospital. Sino kayo? Ano ang gagawin ninyo? Daw. May sinabi pa ba si mama tungkol kay papa? Sabi ni mama kay Daw na, may taong may nunal na katulad ng sa akin. Ito ang marka ni papa. Ito ang regalong pangkaarawan na inihanda ni tatay para kay Daw. Napakahalaga nito. Kailangan kong mahanap ang tatay ni Daw. Gagawin ko ang lahat para mabigyan ng kumpletong pamilya ang anak ko. At least ikaw, mayroon kang koneksyon. Samantalang ako, bukod sa alam ko ang marka sa katawan niya, wala na akong alam pa. Kahit isang beses ko lang nakita ang tatay ni Daw. Pero gusto ko pa rin siyang hanapin. Hello, Mei Ching po ang pangalan ko. Sana'y maging maganda ang ating pagtutulungan. Liu Wang. Magandang kooperasyon, Mei Ching. Hindi ko inaasahan na lagi kang nasa tabi ko. Para bang bulag ako? Para bang bulag nga ako? Liu Wang, anong nangyari? Mei Ching, nasaan ka? Nasa bangko ako. Liu Wang, kamusta ka? Parang ang kakaiba ng boses mo. Wala to. Ipagagawa mo na lang ang natitirang mga gawain kay Secretary Lin. Pumunta ka na agad sa Leo Corporation. Leo Corporation. Pero, Mei Ching, hinihintay kita sa Leo Corporation. Pwede ba? Pwede. Sige, pupunta na ako agad. Ipagkakatiwala ko na ito sa akin. Salamat, Secretary Lin. Pinsan, naaalala mo pa ba? Si Mei Ching na pumunta sa kumpanya natin noon. May itatanong lang sana ako sa iyo. Ang asawa niya, ano ba talaga ang trabaho niya? Huwag mo na siyang guluhin. Huwag kang makialam sa mga bagay na hindi mo dapat alam. Bakit mo ba lagi tinutulungan yung ayaw mong babae? Yung ayaw mong babae, anong maganda doon? Hello, Ginoo Fan. Bakit nakapila rito ang lahat ng mga direktor ng kumpanya? Narinig ko, darating daw mamaya ang asawa ni Chairman Liu sa ating korporasyon. Ipinaalam na ito ni Chairman Liu sa mga departamento. At hiniling na salubungin ang may bahay ng chairman. Sino kaya ang maswerteng iyon? Na naging asawa ni Chairman Liu. Chairman ng Leo Corporation, nangunguna sa industriya ng pananalapi. Kaya naman pala nagmamadaling tumawag sa akin si Liu Wang. Para ipapakilala ako kay Chairman Liu at sa kanyang asawa. Tingnan mo, Papa, nakita ko na si Mama. Mei Ching, nahirapan ka sa mga nakaraang taon. Huwag kang mag-alala. Ngayon, ipapakilala natin sa lahat. Ikaw ang may bahay ng chairman ng Leo Corporation. Gusto kong igalang ka ng buong lungsod na ito. Daw. Sabay tayong bumaba para salubungin si Mama. Pwede ba? Pwede. Kumusta na ang pinapagawa kong investigasyon sa iyo? Hindi maganda ang balita, Mr. Fan. Napakahigpit ng bibig ng pinsan ko. Wala akong makuhang impormasyon sa kanya. Kaya pala hindi ko magawa. Hindi ganon. Sigurado akong gusto kong maglingkod sa pamilyang Fan. Pero, Ginoo Fan, nahanap ko na si Mei Ching. O sige, alam ko na. Kapag si Mei Ching ay pumasok na sa Leo Corporation, mahihirapan kang kumilos. Huwag kang mag-alala.
Sisikapin kong pigilan siya. Hindi ko hahayaang makapasok siya sa Leo Corporation. Hindi inaakalang kilala pala ni Ji-fan ang mga tauhan ng Leo Group. Tatay, si Chu Yaoyao pala iyon. Isang hamak na empleyado lang ako ng Leo Corporation. Walang dapat ikabahala para tawagan mo siya. Kahit na ang pinakamaliit na isda, may pakinabang pa rin. Napakagaling ni Mr. Fan. Kung ikukumpara kay Mr. Fan, ang paghahanap ni Yaoyao kay Mei Ching, talagang walang silbi. Walang problema iyon. Magsimula ka ng maghanda, sa pagkakataong ito, kahit si Mei Ching pa yan. O ang lalaking iyon, parurusahan natin sila dahil sa pag-inis sa pamilya Fan. Opo. Ito'y isang espesyal na napiling klorera mula sa ina ni Chairman Leo. Para ito sa pagdarasal para sa pag-ibig ni Chairman Leo. Kaya naman dito ito inilagay. Ang taong walang modo, kahit ang gamit ng chairman ay sinira. Siya iyon. Hindi ako, may nakabangga sa akin. Malinaw ang ebidensya. Magdadahilan ka pa ba? Pero kahit gaano ka pa kagaling magsalita, wala ring silbi. May ebidensya ako para patunayan na siya ang nakabasag ng klorera. Itay, kailan ko kaya makikita si nanay? Kapag bumaba na ang elevator sa unang palapag. Kung gayon, makikita na natin si mama. Siya nga. Ikaw. Sinaktan mo ako. E ano kung ako ang nanakit? Chu Yaoyao, sa 4 na taon nating pag-aaral sa kolehiyo, wala akong nagawang masama sa iyo. Bakit mo ako Gina ganito, Shen Mei Ching? Matalino ka naman. Sigurado akong narinig mo na ang kasabihang, kung hindi makakain, sirain na lang. Noong nag-aaral pa tayo, malinaw na magkapareho tayo ng kalagayan. Mahirap, salat. Pero dahil lang sa ganda mo, kahit guro o kaklase man, iba-iba ang pakikitungo ninyo sa akin at sa kanya. Sa wakas, hindi ko na kaya. Pagkatapos ng graduation, papasok ako sa Leo Corporation. Pero dahil sa pagdating mo, naging walang saysay lahat ng pagsisikap ko sa loob ng ilang taon. Chu Yaoyao. Masyado ka ng matindi. Huwag mo akong sermonan dito. Unawain mo muna ang sarili mo. Sa totoo lang, sasabihin ko sa iyo. Ang mga taong fan ay naghihintay sa labas para mahuli ka. Darating na ang asawa ng presidente. Dapat nating alisin ang babaeng ito bago siya dumating. Ang mababang katayuan niya. Hindi dapat hayaang marumihan ang mga mata ng asawa ng presidente. Dalhin niyo na siya palabas. Huwag mong gawain ang mga mata ng ginang presidente. Tay, bakit biglang sumara ang elevator? Daw, huwag kang matakot. Elevator. Siguro pansamantalang sira lang ito. Tatawagan ko agad ang mag-aayos. Tawagan ninyo agad ang mag-aayos ng elevator. Pribadong elevator ito ni Sekretarya Lin. Pero ang nasa loob ay hindi si Sekretarya Lin. Kung gayon, Chairman Leo. Daw, huwag kang matakot. Aayusin din ito agad. Tatawag muna ako kay mama. Hello, ang numerong iyong tinawagan ay kasalukuyang abala. Pakisubukan na lang ulit mamaya. The number you have dialed. Saklolo. Ikinagagalak ko, Chairman Leo.
Ako po ang manager ng finance department. Ikinagagalak ko. Imposible. Paano siya magiging si Chairman Liu? Isa lang siyang walang silbi. Siya ang walang kwentang asawa ni Mei Ching. Bastos. Napakasungit mo. Maglakas loob kang maging walang galang kay Chairman Liu. Chairman Liu. Siya ba si Chairman Liu? Isang tagalinis. Paano siya napunta rito? Chairman Liu, hindi mo pa alam ang buong kwento. Kanina, may isang babaeng nabasag ang florera ng iyong ina na nakalagay sa may pintuan. Siya ang nakabasag noon. Alam iyon ng lahat sa kumpanya. Ang florerang ito ay inilagay dito ng matandang ginang. Sino kaya ang may lakas ng loob para basagin ang gamit ng madam? Ang babaeng iyon ay hindi empleyado ng ating kumpanya. Mukhang bata pa ang babaeng iyon. Mahaba ang buhok, itim at diretso. Mayroon siyang mukhang parang sanggol. Maganda rin ang kanyang katawan. Kahit na simple lang ang pananamit niya. Pero medyo maganda siya, di ba? Oo. At paulit-ulit niyang sinasabi na pumunta siya sa kumpanya para hanapin ang asawa niya. Tama. Sa telepono ng babaeng ito, may ebidensya na ang babaeng yun ang nakabasag ng florera. Kahit gaano pa siya kaganda, wala rin siyang silbi. Ang lakas ng loob niyang pumasok ng palihim sa Liu Group, para siyang nananaginip ng gising. Akala ba niya siguro, ang Liu Group namin, ay basta-basta nalang mapasok ng kung sino-sinong langaw at lamok? Tumahimik ka. Kilala niyo ba kung sino siya? Secretary Lin. Siya ay isang mahirap na tao. Sino pa ba siya? Kahit na nagtatrabaho talaga ang asawa niya sa kumpanya natin. Isa lang siyang security guard. O kaya janitor. Siguro siya yung tagabantay ng gate ng kumpanya natin. Bakit siya nag-aalala ng ganyan? Kanina lang nandito siya. Isang kisap mata lang, nawala na. Siguro hindi niya kayang magbayad kaya natakot at tumakas. Walang hiya. Ang asawa ni Chairman Liu. At naglakas loob kang kutsain siya. Hello. Ang numerong tinatawagan mo ay kasalukuyang hindi makontak. Imposible, Le. Paano kaya naging asawa ni Chairman Liu si Mei Ching? Imposible talaga yan. Nasaan si Mei Ching? Hindi ko alam. Nasaan si Mei Ching? Ikaw ba ang asawa ni Mei Ching? Ang talino mo naman. Ang bilis mong nalaman kung nasaan ako. Uulitin ko. Nasaan si Mei Ching? Sa pribadong club ng mga fan. Sa VIP room sa itaas. Bata, kung manggahas kang pumunta, handa kaming makipaglaban hanggang sa huli. Ipunin ang lahat ng direktor ng kumpanya. At saka 2 pang malalaking pamilya. Sa loob ng 10 minuto, kailangan na kayo sa conference room. Chairman Liu, gusto mo bang? Simula ngayon, wala nang pamilya fan sa syudad na ito. Nang ahas kang pumunta sa Liu Corporation para manghuli ng tao. Chairman fan, malayo nga ang iyong narating. Isa lamang siyang ordinaryong babae. Hindi siya ang misis ng Liu Group. Anong pakialam natin kung mahuli siya? Maglalakas loob bang makipaglaban ang mga Liu para sa isang walang kinalaman? Para labanan tayo. Si Jifan mismo ang lumabas sa pagkakataong ito. Kahit na umabot ang gulo sa mga Liu. Mas igagalang pa rin ng mga Liu si Jifan. Kung sa bagay, kilala rin ni Mr. Fan ang matandang ginang ng mga Liu. Mas magaling ka pa rin, Tay. Tay, nasa panganib po ba si nanay? Daw. Maghintay ka lang dito ng mabuti. Pangako ni daddy sa'yo, ligtas kung ibabalik ang nanay mo. Okay ba? Papahuwag mong sirain ang iyong pangako. Hindi na kita iiwan pa, pati ang nanay mo. Nagkamali ako. Chairman Liu, nagkamali ako. Hindi ko po alam na asawa mo si Mei Ching. Hindi ko na po talaga uulitin, Chairman Liu. Nagkamali ako. Chairman Liu, alisin niyo siya. Hindi na siya pwedeng magpakita pa sa syudad na to.
Chairman Leo, hindi ko na po talaga uulitin. Hindi ko akalain, magkikita tayong muli ng ganito kabilis. Binibini, walang tigil sa pagtunog ang telepono ng babaeng ito. Hindi ko akalain na mahalaga ka pa rin sa inutil mong asawa. Teritoryo to ng mga fan. Sa tingin mo susubukan kanyang iligtas. Managinip ka. Kung maglakas loob siyang gumawa ng gulo sa teritoryo ng mga fan. Akala niya, sino ba siya? Narinig ko na. Isa lang siyang mahirap na lalaki. Kahit bagong panganak na guya, hindi natatakot sa tigre. Dapat niya munang tingnan kung sino ba siya. Isipin niya kung gaano karami ang pera niya. Akala ba talaga niya na siya ang presidente ng Leo Group? Ang pribadong club na ito natin. Mayroon itong mahigit 200 security guard. Kahit na maglakas loob siyang pumunta rito, hindi rin makakaligtas ng pag-alis dito. Chairman Fan, naparito na ang ate ko. Kung gayon, samantalahin natin ang pagkakataong ito. Hayaan mo munang pakasalan ka ng kapatid ko. Ang tatay ko ay may mataas na posisyon. Nararapat ba siyang magbigay galang sa tatay ko? Madali lang iyan. Hayaang lumuhad si Mei Ching sa harap ni Mr. Fan. Ituring na lang itong kasal. Sundin mo na lang ang sinabi ng kaibigan mo. Hindi maganda to. May isang lalaking nagngangalang Leon na nakapasok sa club. Hindi ko akalain. Ang lalaking ito ay naglakas loob pumunta rito. Gusto na ba niyang mamatay? Alam ng patay na daan, sumusugod pa rin. Kahit na dumating talaga siya, hindi niya mapipigilan ang pagpapakasal mo sa akin. Gusto kong ikaw mismo ang makasaksi na mamamatay siya dito. Gusto mong maging manugang ng mga fan. Una sa lahat, kailangan mong matutong maging masunurin. Ginoong Fan, baka gusto mo munang pumasok sa silid kasalan. May iba pa kaming dapat asikasuhin. Sigurado akong hindi pa nakakapasok sa pinto ang walang kwentang yon. Nilinis na siya ng mga gwardya. Siguro kalahati na lang ng buhay niya ang natitira. Tama. Isa lang siyang walang kwentang lalaki. At naglakas loob na pumunta sa bahay ng mga fan para gumawa ng gulo. Hindi kaya. Akala niya ba talaga siya si Chairman Leo? Chairman Leo? Kung siya si Chairman Leo, ako naman ang Diyos ng karagatan. Isang hamak na tulad mo. Wala kang karapatang utusan ako. Lumuhad ka. Narinig kong sinabi mo, mukhang ikaw ang nakababatang kapatid ng manugang ko. Sinaktan mo ang sarili mong kapatid. Mas masahol ka pa sa hayop. Pero noong panahong iyon, may naglagay pala ng droga para saktan ng anak ko. Hindi mo inisip ang sarili mo at iniligtas mo ang anak ko. Ako. Nakita ko lang din po siya nang hindi sinasadya. Nakita ninyo lang nang hindi sinasadya ang aking anak. At tinulungan ninyo siya nang walang pag-aalinlangan. Magaling, mabait kayong babae, Madam Leo. Pinahirapan ka na ng mga pangyayari ngayong araw. Ikaw ang manugang na babae ng pamilyang Leo. Maging sa kasalukuyan man o sa hinaharap.
Ang iyong mga problema ay problema na rin ng pamilyang Liu. Para sa kanila. Hindi ako magpapatawad kaninuman. Madam Liu, hindi pagkakaunawaan. Isang malaking maling akala ito. Ako, hindi ko alam, na si Mei Ching ay manugang mo. Kung alam ko man, kahit 10 buhay ko ang ibigay, hindi ko gagawin iyon. Sana'y pagbigyan ninyo ako, patawarin ninyo ako sa pagkakataong ito. Sinigawan mo ang anak ko, at inapi mo ang manugang ko sa pamilya Liu. Kala mo ba'y isang simpleng paghingi ng tawad lang ang katapusan nito? Mali po ako, mali po ako. Mei Ching, mabait ka naman. Pakiusap, patawarin mo kami sa pagkakataong ito. Hindi na po namin ito uulitin. Hindi ko naman talaga ginugulo ang iba, pero hindi rin naman ako Diyos. Ginulo mo ang anak ko, nilali mo ako, bawat utang na loob. Ipapanagot ko sa iyo ng maayos. Ate, mali po ako. Talagang mali po ako. Ako ang iyong kapatid na babae. Hindi mo hahayaang mapuksa ang ating angkan, di ba? Mula pagkabata, anuman ang gusto mo, susundin kita. Dahil nakikita kong kapatid kita. Normal lang magsakripisyo para sa nakababatang kapatid. Pero paano naman ikaw? Naging kapatid mo ba talaga ako? Kahit isang beses lang. Wala na akong kinalaman sa pamilyang Shen. Mawawalan man ng mga anak ang pamilyang Shen. Wala na rin akong pakialam. Magmamakaawa lang kayo kapag nagkamali. Para kayong mga batang wala pang 3 taong gulang. Nanay. Huwag mo nang pag-alitan ang mga ito. Hindi sila karapat-dapat. Ipinaalam ko na ito sa board of directors ng kumpanya. At pati na rin sa 2 natitirang malalaking angkan. Na sama-samang kikilos. Naniniwala ako na agad na babagsak ang presyo ng shares ng pamilyang Fan. At magiging halos wala na ang halaga nito. Simula ngayon, wala ng pamilyang Fan sa lungsod na ito. Tapos na ang lahat ng problema. Umuwi na tayo. Mag-uusap tayo mamaya. Nanay. Daw. Parang. Oo nga, yung apo ng kaibigan mo. Hello, Lola. Ako po si Daw. Habang nasa dadaan, ipinakita sa akin ni Tita Linzang ang larawan ng lola ko. Ngayon, mas maganda at mas bata ang itsura ng lola ko kaysa sa nakita ko dati. Ang bait ng bata. Mas magaling ka nang makipag-usap kaysa sa tatay mo. Daw. Sasama ka bang matulog sa lola mo mamaya? Okay lang ba? Okay. Papatulugan ni Papa si Nanay. Gusto kong makasama si Lola matulog. Mei Ching. Ang singsing na ito, matagal ko nang inihanda ito. Sana hindi pa huli para maibigay ko ito sa'yo. Shen Mei Ching, pakakasalan mo ba ako? Ako, si Liu Wang, ay nanunumpa. Nagagawin ko ang lahat para mahalin ka. At protektahan si Daw. Shen Mei Ching. Pakisagot naman. Bibigyan kita at si Daw ng isang masayang pamilya. Sumasang-ayon ako. Eksena ni Liu, malugod naming tinatanggap ang pag-uwi ng reyna. Mabuhay ang pag-uwi ng aming prinsesa.